Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at papayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinangkal sa wika, bayad ka ng utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at papayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyayari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyayari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay nito, siya umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga bang dapat nating maging attitude o disposisyon kapag tayo ay may utang? Dapat nga ba tayong magkaroon ng kababaan ng kalooban o yabang? Hiya o kapal ng muka? Fortunately, marami sa mga may utang ang parang mas may pera pa sa kanilang inutangan. Hanip kong pumorma, hanip kong umasta. Nagpupunta kung saan-saan, makain sa mga mahaling restaurant, bumibili ng kung ano-ano, madalas makipagsosyalan. Tapos magpo-post pa sa Facebook na alam din naman nilang makikita ng kanilang inutangan na ang buhay ay simple lamang. Ang napapasana all tuloy ay yung inutangan sa nangutang at hindi yung nangutang sa inutangan. Ang buhay nga naman, baligtad na ngayon ang kalakaran. Ang nangutang na ang pupwedeng magyabang samantalang ang dapat na mag-adjust o mahiya pa nga kung minsan, lalo na kapag naniningil, ay yung inutangan. Ay, sabi nga, nung isang kakilala ko na nahihirapang maningil ng pautang, na siya pang nahihiya daw sa kanyang pinautang, Father, yung kayang makahiya, hindi ba nagagawang herbal yon? Herbal tea man lang. Sabi ko, bakit? Para saan? Ipapainom ko sa mga nangutang sa akin para magkaroon man lang ng hiya. Herbal tea na makahiya. Ang dahilan kung bakit nagkakaganyan, nakakalimutan o kinakalimutan ang utang. Kasi kapag nasa sa iyong isipan na may utang ka, maiwasan natin ang magyabang. So iwasang makalimutan. Ang utang laging ilagay sa kalendaryo. Ito yung due. Ito yung takdang araw o panahon na dapat magbayad ka. Kung hindi ka man makabayad sa araw na yon, hindi mag-sorry ka. Sabihin mo, i-text mo man lang yung pinagkakautangan mo. Pasensya na po, bawi ako next time. Kung sa susunod, di ka uli makabayad. Pero magbayad kahit papaano. Kahit paunti-unti lang kung hindi mo talaga kaya.
Ngayon, kung hindi makapag-produce ng certain amount na dapat ibayad, sorry ka. Kahit pa sabihin nila na paulit-ulit na lamang ang dahilan mo, kung yun naman talaga ang dahilan at di ka nanloloko, palagay ko naman, maintindihan ang pinagkakautangan mo. Kesa bigla ka na lang hindi magparamdam. Mas maintindihan nila yung sitwasyong ganon, kesa bigla ka na lang na maging missing in action. Nung nangungutang kay, daig mo pa ang pangpamas na drama. Ngayon sinisingil ka na. Daig mo pang action star nang ikay tumatakas at hindi nagpapakita. Iwasan po ang ganon na magkaroon din ng amnesia. Sabi nga, buti pa yung utang yata ng mga Marcos, kalkulado. Pero yung simpleng utang niya, hindi niya maalala. May mga kaso naman na ganito, dahil close magkamag-anak o close magkaibigan, bigla na lang na mag-a-assume, okay na hindi muna o hindi na talaga ako magbayad. Besides, close naman kaming dalawa. Nag-assume ka, paano siya? Paano kung siya nag-e-expect pa, magbabayad ka? Tandaan po natin, mga kapatid, na ang utang na hindi na binabanggit o kinakalimutang bayaran ay parang perang kinuha ng walang paalam. In other words, ninakaw. Tama, alam naman ang pinagkautangan mong nangutang ka, pero alam din naman niya na nangako kang magbabayad ka. So kung hindi mo na yun tutuparin, parang yun ay pagnanakaw na rin. Huwag mag-assume na okay na. Sabihin mo sa kanya. At nang hindi na siya mag-expect pa, at least, you will be forever indebted to him or to her. Tatanaw ka lagi ng utang na loob. And sana manatili sa iyong loob na ikaw ay minsang nangutang pero hindi na pinagbayad. Kaya yun ay dapat lagi mong tanawin bilang utang sa iyong kalooban. Mga kapatid, sinabi ko po yan sapagkat sa ating ebanghelyo ay taglay nung aliping hindi nagpatawad sa kanyang kapwa alipin ang kayabangan. At bakit? Hindi niya na-appreciate, kinalimutan niya na meron din siyang naging utang na kung ikukumpara sa utang sa kanya nung kapwa alipin niya, ay hamak na mas malaking talaga. So, iwasan ang kalimutan ng utang para hindi tayo maging mayabang. Of course, some of you will say, Father, di naman ako nangungutang. So, hindi sa akin applicable yan. Lahat po sa atin pwedeng tamaan ng ebanghelyong narinig natin sapagkat ito hindi naman po patungkol lamang sa utang na material na bagay o sa utang kanino man. Ito ay patungkol sa utang natin dahil ng ating mga kasalanan. Utang sa Diyos na banal na kailanman ay hindi natin kakayaning bayaran. Kaya ginawa na lamang niya ng paraan. Siya na ang tumubos sa ating pagkakautang. Hindi po natin ito dapat kalimutan, ha? O pwedeng sabihin natin na konti lang naman ang kasalanan natin, pero mas kakaunti ba ito kumpara sa kasalanan ni Eva at ni Adan? Sila isang beses lang naman nagkasala, pero tingnan po ninyo, naitaboy sa paraiso. Ano yung kasalanan ito kung ikukumpara sa napakarami nating kasalanan na mas malala pa sa kasalanan ito? Di ba? At kahit na tayo nagsisimba, gumagawa ng mabuti, kahit araw-araw pa, tayo pa po ay mismong sasabihan ni San Pablo, katulad ng sabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Roma 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Lahat tayo nag-aasala at kapos na kapos ano man ang ating mga ginagawa upang mabayaran natin ang ating pagkakautang dahil sa ating pagkakasala. Huwag po natin kakalimutan yan upang maiwasan natin ang maging mayabang. Bagay na masusubok sa pagkapatawad din natin sa kapwa nating nagkakautang o nagkakasala sa atin. Meron pong isang worker tayo dati na medyo nagiging irresponsable na, datapwat na pagsabihan na ng maraming beses talaga. So, nagdesisyon ako, sana ngayon na yun, na pagpahingahin na siya.
Hanggang sa nabasa ko nga po kahapon yung Ebanghelyo ngayon, na para bang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ba, ilang beses ko nang binigyan ng tsansa, sinisanti ba kita? Pari ka pa rin naman, hindi ba? Ba't di mo muna bigyan uli ng tsansa? Baka naman gusto pa niya. So kinausap ko at nangako namang magbabago. Pasalamat siya sa Ebanghelyong ito. Ito ang sa kanya ay nagsalba. Pero hindi naman natin kinakailangang paalalahanan pa ang utang na loob. Sabi nga nila, ay dapat manatili sa ating isipan at sa ating puso. Kaya utang na loob, dapat manatili diyan ang katotohanang tayo ay mayroong napakalaking mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya ganun din naman ang sa atin ay kanyang inaasa. Merong nagsabi minsan na ang taong mayabang, kadalasan sila yung may malaking utang. And this can be applied even with our spiritual life. Yung mga taong mayabang, sila talaga yung baon sa utang. Kasi hindi na sila nakababayad kahit papaano lang. Dinadagdagan pa nila ang kanilang pagkakautang in as much as ayaw talaga ng Panginoon ang taong mayabang. Iwasan po natin yan. Hindi naman tayo tinutuntun ng Panginoon sa ating malaking pagkakautang. Pero siyempre ayaw din naman niya yung mamuhay tayo ng walang utang na loob sa kaniyang kabutihan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. O aming Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pagtubos sa aming pagkakautang, sa patuloy mong pagbibigay ng tsansa at pagkapasensya. Tulungan mo kaming maging ganito rin sa aming kapwa na sa amin ay nagkakautang o nagkakasala. Huwag sana kaming mabilis na humusga. Makapagbigay pa rin naman kami ng pangunawa at ng tsansa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpasensya, lalo na sa mga taong sa amin ay mahalaga. Tulungan mo po kami, kaming lahat sa aming pamilya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung tatanaw ka lagi ng utang na loob sa Diyos, kung lalapit ka kay Jesus, isuko mo ang buhay mo, lalo't higit ang mga kasalanan natin. Isuko natin sa Diyos, mayroong magandang mangyayari sa atin. Iwasan natin ang maging mayabang. Hindi tayo ngayon, wala tayong mararating kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.